Mga brothers, welcome back sa ating part 2 dito sa Microbike Motorcycle Philippines. Dahil ngayong episode, iikutan na natin itong MX250 nila na isang dual sports na motorsiklo. Pero bago tayo magpatuloy mga brothers, kung nais nyo pong malaman ang details ng presyo nito, pakipanood po ng buo ang ating vlog. At syempre, bago pa tayo mag-start, huwag nyo pong kakalimutan i-like ang ating episode dyan sa YouTube at i-share nyo naman ang ating episode dyan sa Facebook. So mga brothers, let's go sa go! Get ready, drop the beat. I'm gonna be better, better than you thought. I promise I won't jealous, you don't deserve it all. I'm gonna be better, better than you thought. I promise I won't jealous, you don't deserve it, don't deserve it. So mga brothers, eto na nga yung MX250 ng Microbike Motorcycle Philippines na isa itong dual sports na motor, o pwede nyo rin tawagin na enduro bikes, pero para sa akin dual sports ang kanyang purpose sa daan. Ikutan muna natin mga brad para makita nyo in 360 yung motor na ito. Napakaganda, napaka solid, no? Napaka premium ang pagkakabuild dito ng Microbike. I guess isa ito sa mga top of the line na units nila. Alright, no? So may nakikita ko rito nga magagandang features, no, na sasabihin natin pagka inikutan na natin ang kanyang side profile, likod, syempre ang front facing niya. Nasimulan na natin dito sa kanyang headlight cowling. Plastic po ito, may sticker tayo dito na white. By the way, ang nire-review po natin dito is gloss black. So dalawang stock po ang meron dito. And then meron din silang MX150 na una natin review, gloss black din ito, combination ng white. No, so same din dito sa MX250 nila. LED turn lights tayo, meron dito, and flexible po yan mga brad. Ang ating headlight po is conventional halogen lamp, pero walang problema, pwede mong upgrade yan ng LED. Marami nang nabibili sa mga motorcycle shop at online shop. At fender check natin, ayan, no, flexible po yan, no, basta MX series nila. At syempre pag mga ganitong motor, flexible po ang kanilang mga front fender. Upside down fork po ang ating front suspension dito mga brad. Yan naman, napaka solid, napakabisa nito sa lubak. At meron pa tayo rito cover pagdating sa ating tinidor. Naka disc brake tayo rito mga brothers. Ayan, 2-pot piston caliper po yan. At hindi naman kalaki ng disc rotor nya, tama lang din po. At naka 21 inches po tayo rito na rim. Ito po yung mga hinahanap ng mga endo rider, no? 21 by 18. So yan po ang setup ng gulong nito. May tire size po ito na 3.0 na Yongshing ang brand. Dual sports po ang tread nito. So mas gusto ko ito, no? So may mas hindi ka maiilang patakbuhin sa mga espalto, sa mga konkretong kalsada. Kabilang side para makita nyo. Ayan, o diba? So going dito sa kanyang side profile mga brothers on the wheel, no? So masasabi mo yung kaha niya talagang kinuha talaga sa mga enduro bikes. Ayan, o, may mga ganito approach, may tulis. Yung sticker mas gusto ko to, mas sporty, no? Kasi sa MX150 kasi medyo normal lang, pero dito parang may dating eh. Diba, combination ng black, white, and then may linya tayo ng red. Meron tayong MX250 Microbike dito. Alright, so ang tangke natin dito 7 liters ito mga brothers. Sa mga magtatanong and curious nga pala pagdating sa fuel consumption ito, maglalaro ito ng mga siguro mga sabihin na natin 30 to 35 km per liter since 250cc na ito mga brad. No, ang ating upuan dito mga brothers, tingnan natin. Ito yung standard na upholstery sa mga motor. May kapal at saka may texture. Alright, and then provision tayo lagyan ng top box dahil may racks na ito. So kung may mga dalahin kayo, wala nang problema. Mag-provide na lang kayo ng garterized na tali para makapag-ano kayo dyan, makapaglagay. And then kung may top box kayo, universal, wala na rin problema, no? Upright po ang ating exhaust system dito na stainless mga brad, no? Nakataas po ito. And something, ito po yung kanyang silencer, hindi natatanggal mga brad. Kumpara doon sa kapatid niya, si MX150, no? Ang swing arm natin dito mga brothers, ito nga parang aluminum, kinakatuko yung tunog niya pang aluminum. Ang putras natin dito pang rugged na dati nga, no, combination ng bakal and meron siyang rubber made dito sa gitna. Ito talaga, ito gusto ko mga ganito, mga sa mga enduro, no, mga ipin talagang heavy duty. May kickstart pa nga eh, diba? Kabilang side para makita nyo. Alright, mas maliwanag dito kasi against the light tayo dun. So same approach din, no? Dito nyo makikita yung side stand. Ang ating kadena rito is 520 na, pang big bike na. May roller chain pa tayo rito kasama.
O di ba, sangka pa, swing arm nga, aluminum, mga duda ko rito. No? So ang tip natin dito hindi ko masabi, siguro makakasagot niyan yung mga owner, wala nakalagay, baka doon sa likod meron. Alright, so ngayon rear portion naman ang tignan natin. So naka LED po ang taillight nito. Ito yan mga brother. O di ba, buksan natin yung ilaw para lumaban. Oh, di ba? Tapos may reflector tayo dito. Plaka, then may sariling ilaw yung plaka. Good thing. Turn signal lights flexible na LED na rin. Naka-disc brake tayo dito sa likod. Then syempre, yun lang, wala nga itong ABS tsaka traction control. Pero syempre okay lang dahil isa itong budget na enduro bike. Sa enduro nga to, hindi na kinakalalagyan ng ABS yan tsaka traction control. Laki ng gulong natin dito, 18 na 4.6 ang tire size niya, no? Tube type ito mga brothers, at dahil naka-spoke wheel tayo rito. No, so ano to, may tornilyo rito pero nandito yung pito. No, ano kaya ito mga brothers? Sino kaya makakapag-comment kung anong purpose nito? No, anyway, naka-centered monoshock tayo dito na naka-linkage ang setup. So pagka ganito po, maganda po yung laro ng suspension. At saka alam ko, ito yung pwedeng bilan ng lowering kit para bumaba pa kung gusto niyo naman, no? O kung gusto niyo naman taasan. Hindi ko pala nasabi, merong utility box ang MX series ng microbikes. Yung 150 meron din. Ito, lagayan ng tools to. So kahit pa paano may bawang kayong tools sa daan kung sakaling masiraan kayo. Okay? So mga brothers, bike fitting para dito sa MX250. Mas mataas ito mga brothers, and subukan natin kung kaya natin itayo ang isang ito, no? Medyo mataas na siya. Pero subukan natin, ganun. Oh, ayan, tiptoe. No, for the reference mga brothers, 5'4" po ang height ko, and then meron tayong reach na 20 inches pagdating sa braso, at ganito po ang itsura pag nakasakay na rito, no? Ang bigat ko po mga brothers is 53 kg. Yan. So ang technique dito mga brothers, magsi-switch position kayo. Ayan, magsi-switch kayo ng ganito. Ayan, pag ganyan po. So mahirap siya pag alangan pag ganito ka, pwede kang matumba. No, for the seat height mga brothers, meron ito 940 mm na seat height. And then yung ground clearance niya is 300 mm. Napakataas po. Talagang kahit yung mga bangketa, kayang i-overcome ng motor na ito. Sa manuals niya mga brothers, ang bigat na nakalagay is 115 kg. I suggest mas magaang pa siguro yung MX150, yung bunso. Nagkamali lang ako nang sabi ko doon na 150 kg kasi sa manual yun nakalagay. Pero mga Chinese magugulo kasi. Sigurado mas magaang, baka mag-weight lang yun ng mga 110 to 112 kg kasi nang binike ko siya, magaang siya talaga. Anyway, dito sa motor na ito, medyo kung mga 5'4 kayo, ayan, ito katulad ko. Siguro 5'3 kayo dito, baka tumaas na konti yung paa nyo rito. Hindi nasasayad. And kung para sa akin, mare-recommend ko ang mga riders na sasakay dito, siguro mga 5'5 pataas. Pero kung ako, kaya naman, yun lang, may technique. May switching ka na ganyan. Yan, no? So ito, matagal na itong mga tinuturo ng mga ibang vloggers, mga nagtitraining sa mga motorsiklo. Pagdating sa ganitong itsura ng motor, mataas siya. So kaya ko naman itong gamitin dahil sanay naman ako sa mga ganitong motorsiklo. At yung laro ng suspension nito, napakalambot mga brad, napakaswabe. Ayan, oh. Grabe. Ayan. Napakaswabe niya. Sigurado pag ito, dinaan mo sa off-road, nako, para ka lang sinisiso. Ang lalim ng baon, no? Ayan, tsaka lang swabe. Lalo na yung centered monoshock niya, yung upside down port kaya. Ganun din. Diba? Tapos yung turn radius, pwede, malaki. So, kaya ko kaya itulak. Kaya, isang hita lang, pwede. No? So, hindi pwedeng dalawang paa kasi masyado na mataas tong motor na to. Pero ganun pa man, bike fitting mga brothers. Kayang-kaya na isang 5'4", na katulad ko, no? No, yan, ganyan, switching ka lang, no? Ano mo lang yung mga plate mo, yan. Yan. So, pag hihinto ka na, ito, pa-recommend pa ganito mga brad, para nakapreno ka pa rin. Ayan, no? So, nakaganito ka pag hihinto. Ayan, pag ganyan. No, and then magbubuts ka rito, syempre, para tumaas ka kahit mga 5'5". Alright? Okay na. Okay mga brads, manibela, pag-usapan natin dito. So ganun pa rin naman yung approach. Meron para ditong foaming at may logo ng MMC o Microbike Motorcycle Company. Digital na meter ang ating speed meter dito na maliit lang. Nakaharang pa nga yung kable. So mostly kasi mga ganitong setup talaga sa mga enduro bike. Step and right, engine check, high beam indicator, engine temperature, tsaka neutral yung mga indicator na kasama niya. Siguro dito sa speed meter, baka yung mga essential RPM, no? Gear indicator, no, speed meter mo, odometer mo. Then social mo, same approach din dito sa kanan. Alright, naka-pat bar ang setup natin dito. And then ang switches natin dito sa kaliwa is horn, left and right.
stop start system niya, then ang kanyang switches sa ilaw, no, nandito na, no, at ang ating handle grip same lang din sa MX-150 na sakto ang isang large na kamay. Non-adjustable ang clutch lever natin dito sa kaliwa, at dito sa kanan, ito nga tinatanong ko kung ito ba naka quick throttle nga mga brothers ko. Tulungan nyo naman ako dito. Electronic starting, and then meron tayong kickstart, sabi ko kanina, at ang ating handle grip same approach, at non-adjustable po ang ating brake lever dito sa unahan. Okay, ito nga sabi ko, tangke 7 liters ito, at ang ating seats syempre pang enduro bikes yan. Okay mga brothers, pag-usapan natin yung makina niya, no. Hindi ko pala napansin doon sa MX-150, ang makina noon is single overhead cam, so timing chain po. Ito rin timing chain, no, syempre CDI yan. And then meron siyang 5-speed manual transmission na ang cambio po is international pattern, meaning po 1 down, 4 up. So yung neutral niya nasa gitna po ng primera at segunda. Naka-carburetor tayo rito mga brothers, no, pagdating sa kanyang fuel system. Sa manual mga brad, walang nakalagay kung ano yung horsepower niya at saka yung newton meter of torque. Assuming mga maglalaro ito ng mga 15 to 18 horsepower and then 15 to 18 na newton meter of torque. Pero kung may mga owners dyan na makakapagsabi ng exact engine is horsepower nito at saka newton meter, paki-comment naman po para may mga idea kami pagdating dito sa motor na ito. And then may kickstart ito at saka electronic starting, no? And then naka air cooled tayo rito mga brothers. Yung compression ratio niya medyo mataas kaya we expect na medyo mainit tayo dito since wala itong oil cooling o liquid cooling pagdating sa kanyang makina. Ngunit ganun pa man, masasabi ko rito matorque itong motor nito kasi ang mga design talaga ng mga dual sports sa arangkada siya malakas. Ang chassis natin dito is dual cradle po yan mga brad, so kahit papano hindi naman ganun ka-vibrate yung motorsiklo. Alright, so mga brothers, natapos na nga natin ikutan itong MX-250 ng Microbike Motorcycle Philippines. Ngayon, pag-usapan na natin yung presyo. So mga brothers, meron itong SRP na 78,000 pesos. Pagka kukunin nyo ng cash, madi-discount siya ng 72,000 pesos na lang. So nasa 6,000 po yung makukuha nyong discount. And then magdi-DP kayo dito ng 15,000 pesos kung gusto nyo siyang kunin ng terms. And also sa 1 year, may babayaran ka na 6,495 pesos. Sa 2 years naman, 3,870. At pagka 3 years, 2,995. Tapos yung rebate nila mga brothers is 300 pesos pa rin. So mga brothers, comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo po ang ating walk-around review para dito sa dual sports ng Microbike. Ito nga yung MX-250. At ano-ano pa ba yung mga gusto nyo paikutan sa mga ibang models nila, comment nyo na rin yung inyong suggestion dyan mga brothers. So mga brad, huwag nyo pong kakalimutan i-like ang ating episode dyan sa YouTube. At kung dito naman kayo sa Facebook nanonood, i-share nyo naman po ang ating episode para sa konting suporta. Once again, maraming salamat po. I'm Art of Short Moto. Ride safe and cheers!